Okay, so thank you, Daryl, for being free today to share with my class the your insight and your experience regarding being a professional copywriter here in the Philippines. So um, I think I in my previous interview with a digital producer, parang I called the episode Wall of Shane. So this is what happened to Wall of Shane now. So Wall of Shane was previously the name that we used for my mentees in grad school. But since I'm no longer a grad school mentor, and I'm using that name for this lo-fi podcast. So Mm. yun, here with us is Daryl Kamit. Daryl Kamit used to be my student. I was also his mentor in grad school, and now he's a professional copywriter, and he also teaches copywriting in both LaSalle and CSB. So welcome, Daryl. Yeah. Thank you. Thanks for having me. Grabe, na ganito pala yung feeling sa pag nasa podcast ka na, usually parang pinapakinggan mo lang. Tapos, ngayon, mag-iisip ka na kung ano yung sasabihin mo, ganun. Pero, ayun, thank you. Tsaka, ang weird lang pakinggan ng professional, copywriter. Parang, dati, ano lang ako eh, parang, nagpo-post-post na ako ng memes, ganun. Pero, Mm. professional copywriter na tayo. I always tell my students that you know what, if you know how to make memes as early as now, you can be a professional meme creator after college. Mm. You can even like form or start a meme generation meme making company, diba? So Mm. may pera sa memes. Yun nga. Ayan. Yeah. And actually mas madali. It's actually easier to do interview style na long Mm. form versus long form na scripted. Kasi Mm. syempre if it's long form na scripted, there's the possibility na you make mistakes, you make errors, and madami ring mga edits involved compared Mm. to itong interview na one-on-one na na parang continuous stream of thought lang na Mm. um yeah, it's basically easier. So yun, you wanna share with the class and with the audience like maybe a brief background, your brief background. Brief background. So, ayun nga, copywriter ako. Actually, hindi ko rin alam kung ano yung copywriter dati. Like, ano ba? Gusto ko lang gumawa ng ads dati, ganun. Tapos sabi lang sa akin, mag-copywriting ka kasi yun yung parang official job posting ng mga gusto mag-ads pero hindi marunong mag-drawing, ganun. So, pag di marunong Mm, mag-drawing, copywriter ka. Pero, ayun, nung sinearch ko siya, tawag nito, parang inano ko siya eh, parang may etymology pala yun. Ganun. So, yung copy, as in ano siya, ito kaka-google ko lang. So, hindi na ako magpapanggap na matalino ako, ganun. As in ano pala siya, galing pala siya sa Latin word na copia, which okay. means abundance. 'Di ba? Parang Mm, as copywriter, like literal na sulat ka lang ng sulat ng mga words na sobrang dami to promote yung product mo, yung service mo. So literally, abundance of words yung ginagawa mo as a copywriter. So, ayun, 'di ba parang sa Chromacopia, 'di ba, sa album ni pangalan nito. Nakaibabash na ako, nakalimutan ko yung artist kasi kinakaba. Pero yun nga, 'di ba may album siya Chromacopia. Parang abundance of colors naman yung Chrome, 'di ba? So, mm, sa kanta niya, ang daming mga themes, daming melody, ganun. Iba't iba yung style. So, ayun, parang copywriter rin dapat you wear many hats. Parang dapat aware ka sa iba't ibang style. Parang, so, yun. yeah. So how about your like your career path? Diba na-mention mo sa akin in person that you Hmm. didn't start as a writer. Ayun, no. Actually nga, no, hindi ko pala fully na-answer yung first question. Parang, ano bang ginagawa ko talaga? So, ano to? Actually, depende kasi yan. Parang, depende yung gagawin mo based sa type of agency na mapupunta ka. So, minsan, pag sinabing copywriter, literally,
Tagasulat ka lang ng ng caption, ng social media post, ganun. Pero may mga ibang, pag napasok ka sa ibang team, minsan mapapaano ka, parang magiging in charge ka sa ideation naman na parang ka-pair mo yung isang art director. So usually sa Mm, advertising world, may copy tsaka art. So yun, as a pair kayo, mag-iisip kayo ng mga, ano ba, idea for campaigns. So aside from writing words, most of the time, mag-iisip ka rin ng idea. Ganun. Paano mo ba mm, i-launch yung campaign? Ganun. So okay. yun. Tapos, ayun, going back dun sa question na paano ba ako nagsimula? Ano ba? Actually, magulo eh. Parang, hindi ko talaga siya plinano. Parang, never ko naman, ang pangit pala pakinggan na, never ko naging dream maging copywriter. Ganun. Pero, ayun, napunta lang ako dito. Pero, ano ba to? Like, ano ba? Sige, from the start na lang. Like, hindi rin ako, tawag natin, yung undergrad ko, hindi ako creative. Like, hindi Mm, siya creative na field. Ganun. So, sa DLSU rin ako nag-undergrad. Tapos, ano siya, accountancy. And then mm, nag-shift ako kasi hindi ko kinaya yung yung pagsusulat ng mga balance sheet na manual. Kaya parang inisip ko, saan ba ako mag-shift? Eh, ayoko naman masayang yung binayad ng parents ko. So, ako, business management para mm, makredit yung yung units, ganun. Tapos parang okay, medyo, tawag na to, medyo general siya para later in life, pag sure na ako anong gagawin ko, parang ah na touch base ko yung maraming fields rin parang ganun. So yun, tapos Sige, sobrang haba ng explanation ka pero game. So hindi ko rin talaga dream maging advertiser kasi ano, yung tawag na to, may subject ako na advertising sa business management or if mm, MGT ka, alam mo rin yun. So, may 3 units tayo doon. Tapos, ang grade ko doon, uno lang. So, like, kaya parang naano ako na, wow, baka hindi talaga ako advertiser kasi ang baba ako doon sa advertising na subject. Ganun. So, ayun, kaya ako nag-finance. So, like, for 5 years, nag-work ako sa JP Morgan, sa Northern Trust, ganun. As a, parang financial analyst, ganun. Yung literal na, if napanood niyo yung movie na, na Soul ng Pixar ba yun? Yung hindi pa. literal, meron kang dalawang screen, ganun, tapos may mga graph, may, mga price chart, ganun, tapos yung sa kanan naman, yung Excel sheet mo, ganun. So, basta parang nagre-reconcile ka ng mga stock price, kina-eme. Parang sa Very, Billions. Alam mo yung show ano, na Billions? billions, hindi, hindi. Yung nasa Netflix. Parang ganun din. Okay. Sige. Ayun, yun. Para siyang, actually, hindi nga siya ganun ka-glamorous na, kasi ang alam natin pag finance, yung mga Wall Street, ganun, mga Mm, trader. Pero pag mm, sa Pinas ka lang, medyo mas sa, back-end, ganun. mm, Ka lang, tagalinas ka ng libro. Parang ganun, mm. taga-reconcile. Anyways, I mean, hindi ko naman nila lang yun, pero, ayun, yun yung parang work ko talaga nung for 5 years. Very repetitive, ganun. Or like, dun ko na-realize na, or parang, well, hindi ko pa nga na-realize yun eh, kasi 5 years na ako nandun. Tapos parang, enjoy naman siya. Kasi stable, ganun. Okay yung pay. Pero ayun nga, parang, siguro na rin, na naging catalyst yung, pandemic, na parang, oh shucks, madededs na tayong lahat. Tapos di ko pa alam yung gusto kong gawin talaga. Baka madeds na ako, parang stuck pa rin ako sa corporate life. So, ayun, parang, Existential crisis. oo, parang na-shook ako nun. So, tas timingan rin na nakita ko yung social post or like material ni Angkas. Yung very funny yung tweet nila, ganun. Very Pinoy. Tapos, doon ko na-realize na, pwede pala siyang pagkakitaan or like, na-apply pala yung
parang shit posting or pwede ba magmura dito sa ano, Mm. Okay lang. podcast ito. Hindi kasi YouTube naman to eh. parang pwede pa lang work yung ano, mag-shit post ka lang ganun. So yun, dun ako actually na-inspire. Kasi dati, di ko talaga, parang alam ko sa West lang yung nag-work yung ganong humor na parang sa US lang usually, tawag na to, parang tanggap nila maging funny yung brands or like maging Mm. controversial, ganun. Yeah. Pero yun nga, nung pandemic era, or like, lalo na sa Angkas, tsaka sa Ligo, mga Mm. political ads na. Right. Kasi di ba actually, ina-avoid maging political yung mga brands natin. So yun, parang wow, mag-advertising na kaya ako ganun. So, ayun, 2021 to. nag-resign ako. 2020. 2020. Oo, oo. So, nag-resign muna ako. Tapos, para maka full-time ano ako, full-time masters sa Mm. DLSU ng marketing communication. Kasi, nisip ko if mag-apply agad ako sa sa ano agency, parang baka walang maniwala sa akin ganun. So, baka need ko nung parang course na malapit ganun. Mm. So, Mm. tapos, ano to? So, yun, habang nag-aaral, nag-try rin ako ano ba, maghanap-hanap ng ano, side gig, gano'n. Para ma-build ko yung portfolio ko. So, luckily dun sa group na ano, independent advertising professionals sa Facebook, ICAP ba yan? ICAP. Ayun, may nakita akong ano dun, post na naghahanap ng ano, parang ano yun, barubal na social media manager. Nag-send lang ng email dito. So yun, since wala pa nga ang portfolio, ginawa ko lang nakakatawa yung ano ko, yung mismong email. Like Mm. sobrang informal, ganun. Tapos yun, tinawagan na ako, tapos na-hire na ako dun as yung ano na, parang part-time na social media manager ng ano, parang isang maliit na restaurant sa QC. Ayun, Mm. tapos doon na ako naka-build or parang doon na ako nakagawa ng mga funny na mga memes, doon ako na-expose sa word na trendjack na Mm. parang gagamitin mo lang yung uso sa internet tapos i-connect mo yung brand mo para ano, maging relevant. Tapos yun, tapos nag-apply na rin ako sa Gigil. So yun na yung first na ano ko, parang seryosong gig talaga. Nung 2021 na yan. Okay. As freelance copy. Tapos, ayun, parang ginamit ko yung mga memes na ginawa ko doon, tsaka funny pa rin na email. Since wala pang mga ads na, na ginawa nun. Mm. Tapos, natripan naman nila. Tapos, nakagawa ako ng yung first project ko doon is, tawag na to, sa Netflix, Valentine's, or yung, papromote namin yung show eh. Title niya, To All the Boys To All Yung the parang Boys parang tayo. teenager show. Pang Oo. teens. Oo. Basta parang ang plot nun, basta na-leak yung ano niya, mga letter niya sa sa mga crush niya. Tapos, ayun, kailangan mo lang gawan ng interesting na campaign about that. Tapos yun, so, actually, hindi ko naman idea yung napili. Pero, Mm. sinama pa rin nila ako sa credits. Tapos doon ako na-expose na, ganun pala yung ahensya life. Ayun, so, kwento ka ba hanggang current time, current era? So backtrack Wala lang, na. nag-start ka sa finance, Hmm. tapos yung first mo na copywriting job was for a restaurant. So it was an Hmm. agency life. And then yung Mm. first mo na in-applyan na agency was Gigil as a Mm. freelancer. Mm. Tama. Okay. Tas Very, parang matagal rin akong naghintay ng regular na spot. So mm, since wala pa, nag-apply rin ako sa Tibwa. So mm, na ako nagkaroon ng full-time stint talaga sa copy for 2 years sa sa Tibuan. TBWE. And Okay. then after nun, parang may opening na for senior copy sa Gigil ulit. Tapos yun, 2024, naging senior copy na ako sa Gigil. Go, go. For what was the difference between the work that you were doing
in Tibwa and Gigil and even the culture? Ano, ayun na. Naku, Public? baka ma-cancel na ako dito. Kung ano yung information na willing kang i-share. Kasi yeah, this is public. Paano ba? Ano siya eh. So, feel ko, ayun. Hindi ko na lang siguro isa-isahin yung difference na parang, ganito sa Gigil, ganito sa Tibwa. Parang, at magbibigay na lang ako ng tip. Parang on Okay. how to choose your first, your first agency. Parang ganun. Or parang, paano ka ba makakapili ng agency na ma-applyan? Or like, Mhm. parang, dito talaga ako magsistay. Ganun. So, unang-una, tingnan niyo yung work na ginagawa nila. Okay. Pupunta kayo dun sa website nila, ganun. Tapos, tingnan niyo yung ads nila. Kasi ano yan, iba-iba naman tayo eh. So, if nag-resonate sa inyo, wow, sobrang sobrang highfalutin. So, if Academic eh. nag-resonate sa inyo yung work nila, they go, dun kayo mag-apply. Mm. Kasi usually, yun rin eh, parang if gusto niyo yung work, ibig sabihin, yung mga ideas na gagawin nyo, usually aligned na dun sa agency na yun. And most likely, ma-hire kayo nila kasi same wavelength na kayo ng atake. Parang if yung work na gusto mo parang medyo seryoso, ganun. Mga parang very polished, very plakado yung yung English, very refined, 'di ba? Doon kayo sa malalaking agency, ganun. So if gusto niya naman ng very makamasa or ano ba, very value or very high risk, high return na ad. 'Di ba? Doon kayo sa mga gumagawa ng ganong ad. So i-research nyo na lang. Kayo na mag-research tapos decide kung ano yung nag-resonate sa inyo. Yun, I yung think that's masasabi. one of the that's one of the things I noticed with the Salyan students is that when you give them a brand that's very pangmasa, most of them would find it hard to write for these brands. Yan. Mm. So, pero it's nice. That's a very good tip. Na if you're looking for a job as a writer, this is very specific to writing, 'di ba? Um, there should be a fit when it comes to writing style, when it comes to like the tone and mood, when it comes to the personality of your writing. Kasi Mm. otherwise, if yung style mo pang typical Filipino TVC na palagi may pamilya, Mm. kumakain as a family, and may traditional Filipino values that are represented in the materials. And then all of a sudden, the client is looking for something wild, crazy. Ang ganda nga na sinabi mo kanina, yung high risk, high reward, high return. Tama ba? Mm. Then it might not be a fit for that particular writer. Because it's hard to go out of that style eh. Very much similar to if have you ever written or conceptualized serious ads? Yes, nung nasa Tibwa ako. Mm. For Nissan, For very Nissan. informative, ganun. Hindi Mm. ka pwedeng masyado magpatawa. So, dapat Mm. straight to the point ka. Which, siya, parang naging challenge rin siya sa akin. Kasi, sanay ako sa very kanal, very Mm. Pinoy. No? Tapos, Mm. yun yung task ko, di ba? Kotse, i-explain mo yung very complex idea. Kunyari, paano ba gumagana yung hybrid into E, ito seven or e-kicks. less words. Ganun. E-kicks power. Iba. Yan. Yeah. I Yun. saw the recent billboard ng e-kicks. There was a smaller disclaimer na hindi masyado madali mabasa. Pero I felt that it was easy. Parang that explained how hybrid cars work. Mm. How hybrid cars work versus the actual tagline that they Mm-mm. used in the material. Well, at least that's for me. Actually, nga eh. Parang another, pa yun eh. Parang, di ba ang alam lang natin hybrid? Eh, si Mm. Nissan, may e-power pa siya. Mm. So actually,
parang another kind of hybrid siya na tawag nito. Usual, ang conventional hybrid, wow, nagiging ano na tayo. Masyado ng kotse related. Pero, bilisan ko lang to. So, ano kasi common knowledge, parang pag hybrid, ano siya, both gas engine tsaka yung battery yung nagpa-power. Pero dun Mm. sa e-power kasi, kailangan mo i-explain na yung electric motor lang yung nagpapaandar sa gulong, hindi yung engine niya. So, in Okay. four words, parang ano to, gas charged, electric driven. Yeah. Dun namin na-explain yung concept na yun. Parang ganun siya. So, yun. Yung So, yun. forwards for a tagline, was it an instruction from the brand or was it like an internal guideline na dapat ganun siya ka-brief or succinct? Hindi. Actually nga, ano siya, uphill battle siya. Kasi, Mm. maka-cancel ako. Pero yun nga, the clients were, ala, feel ko, tatawagan ako ng Nissan. Ba't nyo kami ni-reveal? Anyways, basta parang ang instruction pa ni client dati is, dapat mas exciting, ganun. So, dapat gamit kayo ng mga thrilling kineme. Eh, Mhm. pag ginamit mo kasi yun, yung mga usual na words na yun, hindi mo mako-communicate sa audience kung ano yung, parang ano bang pinagkaiba ni e-power? Parang bakit mo siya bibilin? So, we chose na gumamit ng very simple na na words lang, ganun. Mhm. Tsaka, tsaka ang kalaban mo kasi, 'di ba kaya palaging short yung tagline na ginagamit mo. Marami kang kalaban na na noise. So to Mhm. 'di ba? Stand out from clutter. You have to be simple. Mhm. Yun yung antidote sa clutter. Simplicity. May So, mga Bible verses pa from MX3. oo, 'di ba? So yun, yun yung namin. Parang ilalaban namin siya na dapat simple lang yung messaging na. So yun, actually in terms of seryoso, meron naman akong ginawa sa Gigil rin na very emotional na. Well, Mm. hindi na ganun ka-emotional. Yung dito na po. So, siya, tawag na to. Parang ang goal nung campaign na yun na i-highlight yung naman, parang sa kada tip na binibigay mo or parang sa kada bookings mo, parang natutupad rin yung goals ni rider. So, ang task namin, paano mo siya ipopromote, di ba? Parang ano yung campaign na yun? So, yun. So, nakaisip ako nung tagline na yun, yung dito na po. Kasi yun yung palaging ginagamit, di ba? Pag nandun na si rider. Dito. Mm. So, pwede mo siyang laruin na to say na, oh, nandito na rin ako sa pangarap ko dahil sa mga Mm. books. Parang ganun. So, yun. Sige, Yun yung later we can seryoso. watch that. Hmm. Dito na po. Dito na po ako para sa booking nyo. Salamat sa inyo, umaasenso ako. 5 stars na binigay nyo. Napapasaya sina mama at papa. Thank you, Sa pare. kada tip, tiba-tiba buong tropa. Pare, salamat sa libre. Ako naman next time. Sa bawat pasada, pangarap ko'y natatawid na. Thanks mga ka-move it, para sa dream bike kong ihahatid ka. Ihahatid ka. Ihahatid ka. So, wala ka talagang any like professional training when it comes to writing. Did you ever write anything when you were growing up? Like as a hobby or like ano yung experience mo writing growing up? Counted ba yung mga sulat sa table? Yung mga sa CR. Anyways, hindi talaga. Yung As in, mga drawing ng uh, basta i-air sign na lang natin yung
mga nandito si Daryl. Or m- mostly mura kasi siya. Bawal ka sabihin. Mm. Hindi, ano, yun nga, so hindi ko talaga siya dream na, uy, gusto ko maging writer or copywriter. As in, siguro sa school, ginawa ko lang yung best ko sa mga assignment, ganun. Kunyari, pag may mga pa-essay. Mm. Actually, pag may mga, gawa ka ng persuasive essay, ganun. Yung, naalala ko pa yun, yung parang, di ba, sa klase, parang sabay, oo nga, well, sabay-sabay naman talaga. Ano to, sobrang majority ng time, parang nakatulala lang ako sa floor. So, as in, hirap na hirap ako magsulat, ganun. Ang nagmamotivate lang sa akin yung time na parang, 5 minutes na lang. So, kailangan ko magpiga ng something. Mm. So, parang ginagamit ko lang yung mga napanood ko, yung mga cartoons na napanood ko or libro na nabasa ko. Doon na lang ako humuhugot ng mga sinusulat ko, ganun. Tapos nung tumanda na ako, nung nagkaka-experience na ako sa buhay, ayun, doon ako humuhugot ng mga prompts or ideas. Yun, sa writing. Pero never ka like sumali sa mga writing contests, And nagsulat ng kanta, nagsulat ng tula. hindi rin. Hindi, Kahit nga bookworm ka ba? siguro yun na lang siguro. Mm. Parang medyo mahilig ako magbasa. So, Mm. ayun pala. So, in terms of kung sa mahilig ako magsulat, as in hindi talaga ako mahilig. Parang, kahit nga 'di ba sa mga jowa, ganun. Parang dati uso yung magsulat ka ng mahabang mga love letter, ganun. Mm. Kasi hindi talaga ako maganon. Hindi rin ako expressive like, Mm. sa emosyon. Mm. Napunta na sa personal. Pero like, siguro, ayun, sa pag-consume ng media, doon naman siguro ako bumawi. Like, sa pagbabasa, Mm. sa panonood ng kung ano-ano. Like, movies, ganon. Mga obscure na mga lumang palabas. Yun. Siguro doon ako humihirot. Ganun. At saka, Mm. um, siguro, nung nagwo-work na ako, di ba, sa finance, parang, yun yung time na, sige, consume rin ako ng consume ng media. Pero Mm. may time na, parang nagsawa na ako mag-consume. Na Mm. parang gusto ko na rin gumawa ng material, ng content. Parang gano'n. So, Right. ayoko naman mag-vlog-vlog or like, ayokong gumawa baka masayang lang yung oras ko. So, doon na ako sa Mm. sweldo ako, tapos gagawa ako ng kalokohan. Parang gano'n. Mm. So, yun. Mm. Yeah. I agree with with yung waves ng consumption at saka creation. Kasi syempre, at least in your case, actually para for the both of us, the creation is our job. It's what puts food on the table, it's what pays for the bills. Pero at the same time, may mga instances din na parang we're not inspired enough, or maybe we've become too tired coming from a previous project that we don't want to create maybe for a certain amount of time, and then we want to consume. Like in my case, every time I make like a product review, a personal product review of anything. Parang Mm, since the videos that I make are really really long, and it takes me mm, a long time to make. After nun, as talagang there's full stop. I don't wanna create anything after creating something. mm, And then yun, may heightened sense of I need to consume more, I need to watch more. Ako din, nagka-book face din ako, lalo na nung pandemic. I read Subtle Art of Not Giving a Fuck, read so many books. Ang dami mm, pang books na hindi pa natatapos. Pero right now, I think bumalik sa trying to watch more, mm, aside from getting back to creation. Pero ang naging challenge lang with me din is with this desire to create more personal content that's not related to any paid any contracts with brands. Meron akong side ng creation na put on hold for maybe at least 1 year na. It's music. mm, So, ang mm, tagal kong hindi nagsusulat ng kanta. Ang tagal ko nang hindi kinukuha yung gitara ko.
So in your case ba, have you ever experienced parang not being inspired enough to write, or not having the energy to create? Mm, paano ba? Feel ko ano siya eh. Dahil meron kang existential threat or Mm, existential pressure to survive. yeah. Parang no choice ka but to show up sa work. Parang Mm, no choice ka but to submit your ideas na may mabato. Parang ganun. mm, Kasi merong pressure na, uy, bababa yung rating mo, yung parang performance review mo, ganun. mm, Parang hindi ka ma-promote, ganun. So, yun, parang ginagamit ko, well, medyo toxic siya. Parang ginagamit ko yung mga ganong pressure mm, as a motivator, parang ganun. mm, Kasi parang, hindi ka kasi, parang hindi tayo kasi, pinalaking mayaman. So, need mong, need talagang pigain yung utak para yun yung kabuhayan mo eh, parang. yeah. Kailangan natin mabuhay. So, Oo. hindi pwede maging uninspired. I Oo. guess as Tsaka kasi, the, ay mm, sorry, to add rin, parang pinili ko rin naman siya. Parang dati, di ba, dun sa finance ako, okay, stable yung pera. Pero, yun nga, parang nadedicay yung utak mo or nabubulok yung utak mo. Kasi hindi, mm, parang for me kasi hindi gumagana talaga yung utak ko sa finance eh. Parang very repetitive lang siya. Eh since dito, parang ano ba, parang ginagamit talaga yung skill mo, ganun. So, in a sense, gusto ko, malaking factor yung gusto mo yung pinapagawa sa'yo. Yun, mm, kaya hindi ka masyadong nababurn out. Well, for me, parang ganun siya. mm, Yun. Parang very, very corny line na, oh, you must love what you do. Parang kaya pala nila sinasabi yun kasi parang totoo pala siya. Parang ganun. mm. Oo, kasi ang daming mga cases na mga, syempre stories lang din to, shared Mm. by creators na they really reach a point na they get burnt out to the point that they stop. Siguro kasi Mm. may luxury sila to actually stop. Kunyari, Mm. most content creators, lalo na sa long form, sa YouTube for example, parang the average lifespan of a creator of being active on your channel na you upload at least one video per week is 7 years. So kung Mm. 7 years kang consistent na nagpo-post, talagang mapapagod ka, Mm. at around a certain point. And at the same time, maybe you'd also consider since siguro naman in 7 years na being a professional content creator, you've already built your name, maybe you have a team, and of course you still have bills to pay if meron ka ng team, etc. Maybe you have other revenue streams. Ganyan. Mm. Na kunyari brand deals, sponsorships, products with your name on it, etc. So, in your case, as a copywriter, um, now that you are a full-time professional copywriter, Mm. have you considered other possible sources of income aside from your full-time job? Mm. May mga nakikita ko na gumagawa sila ng tawag na to. Parang ng accounts nila sa mga ba to? Mga Fiverr, ganun. Okay. Or Fiverr, Upwork. Upwork. So, di ba, parang pwede kang mag-SEO, mga ganun. Mm, Content writer, ganun. mm, So, to answer your question, in-explore ko. Pero walang mm, walang, wala pang nagme-message sa akin. Or like, wala pang natutuloy na parang na project na hindi creative talaga yung gagawin. Like, may nag-approach sa akin na, uy, pwede ka bang gumawa ng parang script na isa-summarize mo yung chapter sa isang marketing na libro. Tapos gagawa ka ng video script para sa mga teacher. Tapos yun yung babasahin nila pag ituturo ka. Parang pang turo sa mga estudyante, ganun. So yun, hindi naman siya parang, tawag na to, almost natuloy siya. Pero yun nga, very rare yung mga
Ano ba? Well, siguro rin kasi hindi rin ako masyadong nag-approach sa mga tao para makahanap ng ano talaga, ibang gig. Pero, ayun, ano bang masasabi ko talaga? Parang meron naman kasi akong, parang out of pure luck rin, yung si Hana, yung girlfriend ko. Meron siyang sariling agency, tapos kailangan niya ng copywriter rin, ng taga-isip ng ano, idea sa commercial, ganun. So luckily, yun na yung parang side hustle ko, na Mm. which is very same pa rin sa ginagawa ko, ganun. So in terms of other, ano ba, activities talaga, like wala, hindi ko pa, parang sobrang konti lang yung nagagawa ko pa so far. Mm. So you mentioned different possible job opportunities for writers, no? Ano yun? SEO writer? Ano pa yung SEO, iba? content creator, or content writer sa mga Content website. writer. Oo. Mm, Magagawa ko ng blog about sa product nila, gano'n. mm, mm, Or like, ano ba, magre-research ka ng trends, tapos yung trend na yon iaano mo siya, parang i-connect mo siya dun sa service or product mo, mga ganun. Pero so mm. far, wala pa ako masyadong first-hand experience sa mga ganong gig. Ayun. Alright. Sige. Sige, balik tayo dun sa mga favorite mo na projects. So, Mm. meron ka bang, would you have mga examples of mga projects that you've been a part of that you can share? You can share your screen, we can watch the videos, and then after we can talk about the 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 process of brainstorming or Mm. conceptualizing for these ads. Mm. Okay, sige. Yung first ko, parang very special siya kasi very ano yun, na parang wala lang. Minsan kasi may sakit ako na parang nagiging too self-aware ako, na parang nakita ko yung sarili ko na pinapanood ko siya. Tapos, Mm. anyway, wala lang, trail off lang ako. Pero, ayun nga, um, very special yung first project ko. Itong, ano to? Grab Valentines nung 2024. Kasi, Mm. ang weird kasi ako pa rin yung Grab Valentines this year eh. Pero yung Mm. discuss ko ngayon yung last year kasi ano siya, mas madali siyang ikwento or like Mm. mas Napakita ko na rin to sa klase. Siguro a few terms back. ayun. Parang mas malaking impact sa akin kasi yun talaga yung unang work na ako talaga yung nag-isip from start to finish, ganun. Tapos Mm. una rin siyang nagkaroon ng award sa Oh, cool. mga ba yun? Parang New York Advertising Festival. Tapos ano pa, yung category NY effing funny or NY fucking funny. Ganun. I-blip mo na lang yun. Sobrang na ano ako, parang wow, nakakatawa pala talaga yung ginagawa ko kahit sa mga white people. So, ayun, screen share ba ako, sir? Yeah, screen share na lang. Okay, sige. Wait lang. Hanapin ko lang siya. Kuha lang ako ng paper ko ulit. Hmm. Yun yung weird sa mga American na ads, oh, no? Parang, Hmm. like, halos lahat ng mga ads from Super Bowl. Hindi ako Hmm. masyadong natuwa. I don't know if it's a personal thing that I didn't get the humor. Pero, yeah, anyway, yun yung, Mm-mm. yeah, ikaw, Yun rin did kasi you, parang mm, the thing with humor, parang kailangan mo i-balance kung magiging hyper specific ka ba or magiging broad yung ano mo, yung audience okay. mo. Mhm. Pero yun, ako feel ko isa rin siya sa benefit ng or ano ba? Yun, isa siya sa pagiging benefit ng pag-consume ko ng kung ano-anong content since bata pa ako. Parang medyo para akong chameleon sa pag-adapt ng ano, ng tone na parang Mm, kahit mm, obscure na American references, mm. parang nag-gets ka pa rin siya. Parang ganun. So, yun. So, sure ko na. Ayan. Di ba, biglang pre-nomote yung ano, yung portfolio. Oh, nice. May audio ba?
Walang audio yung website ka, pero pag clinic natin to, tingnan. May data po. Siyempre. Share sound ko lang siya. So, bali gagawin ko is, syempre pag, di ba, pag nag-zoom, nag-share screen ng video, nagsa-stutter. So, gagawin Mm. ko na lang is i-include ko na lang yung actual na ad while you're playing this para smooth yung pag-play. Pero sige, play mo lang Ah, ng full screen. so, ang process ba nito, parang ipi-play ko muna siya as a whole or like, ipapos-pos ko siya, parang ganun. Pwede ko siyang ipo. Siguro play it muna ng as a whole and then pwede mo pag-usapan per part if you want. Sige, play muna natin. May plano siya ngayong Valentine's. May plano siya ngayong Valentine's. May plano siya ngayong Valentine's. May plano siya ngayong Anong ginagawa mo? ikaw? Anong regalo ko? Ha? Siyempre meron. Surprise sana eh. Kaso, kinorner mo na ako. Dapat bibilang kita ng malaking... Plano ko rin. Lalabas tayo. Mag-rock. Naisip ko rin yung order ng... Tsaka... Afternoon... Yun. Happy Valentine's po! Thank you, kuya. Thank you, babe. Matagal mo nang pinlano to, no? Siyempre naman. Binook ko na yan. Yun. Okay. Game. Anong question? Sige. Ano yung story behind the ad or the concept? So, paano ba? Ang ang pagkaka-brief sa akin nito kasi ganun yung kwento ko na lang rin yung flow, no? Kung paano ba yung isang advertising campaign. So, nagsa-start siya sa parang brief. So, sasabihin ni client yung mga goals niya, ganun. Or message na gusto niyang sabihin. Ano ba yung objective niya, ganun. So, for this one, gusto niya lang gusto ni Grab i-promote yung services nila during Valentine's. So, basta, i-promote nyo lang yung na mag-order sila this Valentine season, parang ganun. So, kayo na bahala anong theme, anong tone, basta tumatak lang sa utak ng mga tao, yung brand, parang awareness ni Grab during Valentine's. Kailangan matalo natin yung mga kalaban natin, ganun. Basta pag Valentine's, si Grab dapat yung maisipin nila. So, ayun, ganun lang yung brief sa amin. Tapos, ano ba? So, paano namin siya na-approach? Um, so, yun nga, ang goal mo is matandaan or ma-remember ka. So, paano ka ba magiging memorable? So, ang first, namin, parang iniisa palagi, dapat relevant ka. Dapat entertaining ka. Kasi para ma-absorb ng tao yung message mo, dapat muna nilang mapanood, 'di ba? So, if di nila mapanood yung ad mo, if ini-skip lang nila, hindi parang hindi tatatak yung message mo. Or parang
yung mga inuutos. Basically, di ba nag-uutos ka rin sa audience, yung call to action, di ba? Mm. So, hindi tatatak yun, di ba? If hindi nila papanoorin yung material. So, yun. So, una, gagawa ka ng entertaining na content. Tsaka relevant sa tao. So, no, paano namin to niisip is, mag-iisip kami nung ano ba yung parang pinagdadaanan ng mga tao during this season. So, yun yung insight. Yun yung term na finding the insight. Parang ano ba yung um, social truth or human truth na Mm. pinagdadaanan ng tao during this time. So, ayun, parang naisip namin na usually yung mga partners natin, parang meron silang tendency na magsinungaling, ganun. Or like, may tendency rin silang makalimot ng mga promises nila during Valentine's. Diba kasi parang, ano parang babawi ako next year, ganun. Parang, basta may surprise ako pag Valentine's, ganun. Usually, ganun yun eh. Either, may mga ganun talagang tao or like, minsan nakakalimutan talaga nila kasi marami silang ginagawa, ganun. So, dun namin nakuha yung insight na yun na, what if i-target natin yung mga nakakalimot or mga last minute magplano, ganun. Mhm. So, yun. Tapos, and then, paano mo i-connect yung brand dun sa social truth na yun? So, syempre, yun yung problem, di ba? Parang, may mga, ano ba? Very kanal kasi yung naisip kong term, eh. Parang very talk shit na tao. Ganun. And in a very, pag inano mo siya, pag ginawa mong safe yung word na yun, magiging puro hangin. Di ba? From very talk shit, Mm. mo, siya, may word rin na puro hangin, ganun. Oo So, nga. paano ma-visualize yung puro hangin? What if, balloon? Di ba yung balloon hangin? Mm. So, what if, literal na lumalabas talaga sa bibig yung hangin niya? So, balloon, ganun. So, yun. Dun na siya. Parang, what if yung mga promises niya, literal na balloon, ganun. So, yun na yung idea. Title lang ng idea namin, balloon. Mm. Tapos, yun na yung flow. Parang nagpa-promise yung jowa. Pag nagki-clear kami sa mga boss namin, parang one sentence lang dapat. Kailangan, parang yung mark, parang ang test sa idea mo, if maganda, is that you can explain it in one sentence lang. So, dito, di ba yung idea mo, yung guy, may balon na lumalabas kasi sinungaling siya. Yun na yung idea namin. Tapos, ang solution mo lang, di ba yun yung problem? Sinungaling. Or makalimutan na jowa, ganun. Ang Mm. solution, yung Grab, dun mo na ipapasok yung product or yung pinopromote mo sa dulo. So, ayan, yun yung basically, yun yung paano siya nabuo yung campaign na to. Tsaka rin, gusto ko rin i-highlight yung collaboration ng agency tsaka director or yung sa production side. Kasi dito ko talaga na-experience na sobrang laking part ng director sa dun sa final output. Kasi meron rin siyang mga suggestion na nagpapa-improve ng nung, nung overall na tawag nito, na overall na film. Ayun. When you So, were finding ayun. the insight, Mhm. was it based on personal experience or was it an observation of like other people or other couples? Na-expose ko yung sarili ko na ako pala yung talk shit dyan. Actually nga yung etong guy na to, parang inaasar nila ako nakamukha ko daw. Kasi Ah, kahit talaga? siya. Pero, paano ba? Hmm, siguro, sige, magiging honest na ako ganun. Parang asshole pala talaga ako as a partner. Hindi, joke. Parang syempre, yun nga, as mentioned rin kanina, di ba, parang, um, yung mga experience mo sa buhay, pwede mo siyang pagkunan, di ba, ng idea. So, minsan nakakalimot rin talaga ako na magregalo. Or, ayun, nakakalimot rin talaga ako. So,
tawag na to, inspiration ko nga yung real life experience ganun, sa pag-iisip ng ads. Pero dito, medyo naman siya, parang tawag na to, dinefend yung sarili, parang yun nga, general rin siya, parang experience naman, I think, sa lahat. Mhm. Ayun. When you what was this? How many concepts did you pitch before this final one got approved? Ayun. So, paano ba siya? Parang napasok lang rin ako late na dun Mm. um, sa process ng overall ideation kasi nung na-hire ako sa Gigil, parang nung na-brief ako, parang, oh Daryl, round 7 na to. So, kailangan mong Yes. galingan kasi malapit na yung deadline, ganun. So, usually, marami talagang idea yung binabato sa client bago sila makapili, ganun. Alam ko nga pa to parang activation, parang on-ground campaign pa yung ah, mga unang ideas na pinopose, ganun. Tapos, biglang nag-evolve na siya into a film. Pero, ayun nga, parang sa business ng advertising, siya tawag nga doon, parang, advertising is the business of death, ganun. Na dapat masanay ka na mamatay yung idea mo. Parang dapat Mm. hindi ka sa mga binabato mong idea kasi para siyang gera, 'di ba? Parang Yes. okay, nabarel siya. 'Di ba nga may term tayo Nabaril yung sa idea. industriya na binabarel yung idea. So parang Mm. gera siya. Binarel siya ng boss mo, tapos okay, nakasurvive, di siya natamaan. Tapos babarelin siya nung kliyente, 'di ba? Tapos minsan nga parang kahit nag-survive siya, maano naman siya, magiging deformed naman siya. Parang ititweak ng kliyente yung idea mo tapos magiging unrecognizable na siya dun sa original. So, lang talaga siya, sanayan siya. Tsaka sobrang nagmamatter yung trust ng kliyente sa agency. So yun, parang pili kayo ng agency na yung mga kliyente nila may trust dun sa company nyo. Kasi minsan, pag walang trust yung kliyente nyo, parang mas maganda yung ganitong idea, dapat hindi ganyan. So, nawawala na yung original concept niya. Tsaka, ayun, parang, hindi na siya, nawawala na yung creative integrity nung project. So, kailangan rin ma-define niyo siya ng mabuti. Ayun. For something na seasonal like Valentine's, how early does a brand like Grab plan for that? As Sabi early mo as, seven oo. concepts yun, 'di ba, bago ka pumasok? So, bago ako pumasok, nag-start sila, I think, October or November. So, Mm. actually, na-experience ko na siya first hand. Mm. Nung last year rin na ako pa rin yung 2025 na Valentine's. So, parang okay, November, October pa lang mag-isip na kayo ng natin, Valentine's campaign for 2025. Tapos may added pressure pa na dapat matalo niya yung sales natin nung last year, dapat mas bongga pa siya, ganun ganun. So yan, in which we did naman. So flex ko. Mm. Biglang ganun eh. Dun Ayun. sa ending nung ad, it was explicitly mentioned that the guy booked 2 weeks before Valentine's para makarating on time yung in-order niya. Was it intentional? Kasi alam naman natin kung gaano kahirap mag-book ng Grab pag Valentine's. So ayun, hindi siya actually, ayun na naman, madederail na naman yung kwento. Oh. Pero crucial to. Parang, Mm. if mapapansin niyo yung structure ng ad kasi, Mm. parang may intro, tapos merong build up dito, Mm. ganun. Mm. Tapos may na siya, yung tawag na to. Parang tagline and then yung freight na tinatawag. Ito, yung mismong hard sell na. Tapos, Okay. after yung i-reveal mo yung, ito talaga yung ito yung
message na gusto sabihin ni client, Mm. for last minute, gifting, mag-grab kayo. Ito yun. Tapos after nyan, meron pang sweetener na tinatawag or parang final punchline kaming Mm. tinatawag. So ito yun. After na nung lumabas yung logo. So dito, hindi talaga siya, to answer your question, hindi siya intentional na sabihin natin, uy, parang, guys, sabihin natin na dapat 2 weeks in order in advance. Hindi. Kasi, if mapapansin nyo, di ba tinanong siya nung girl, parang, tagal mo na plinano to, no? Tapos sabi nung guy, ano, so, actually, hindi niya nga nasabi. So, Mm. kita pa lang, in-imply natin na sinungaling rin yung guy na parang, kaya nga 'di ba last minute, as in same day niya binook yung yung surprise na yun, di ba? Ah, Ganun kagaling si Grab na kaya niyang mag-deliver ng last minute, 'di ba? 'Di ba nga for instant yun? Instant gifts, 'di ba? So yun yung strength ni Grab. slow ko. At sinungaling ka, pwede mo pa rin ma-surprise yung jowa. So yan. Okay, okay, okay. Akala ko parang disclaimer to na dahil mahirap nga mag-book on the same day ng Valentine's Day, book anything 2 weeks in advance. Pero dahil balloon to, Hmm. it's also a lie. Yan. Okay, okay. Ako baka sabihin, pinopromote niyo yung pagsisinungaling, gano'n. So, good luck na Okay. lang. You mentioned earlier na may parang meron kayong sariling structure pagdating sa narratives. Ano yun? Hmm. Internal sa Gigil? Ay, hindi siya enforced, pero yun kasi yung parang nag-work. So, Mhm. paano ba? So, yun yung ginagawa namin. Pero, as much as we can, meron ngang kasabihan rin, di ba? Parang, kung ano yung ginagawa ng iba, wag mo siyang gawin. Parang to stand out, di ba? If Mm. napapansin na namin na okay, puro ganito na yung nire-release naming ads or like ito na yung nagiging norm, we try to break rin. We try to break the usual template, ganun. Pero for this one, ayun nga, merong parang hindi naman siya hindi siya strictly enforced na rule, but parang guide lang siya. Kasi ito yung, I think, applicable rin siya sa kahit anong setup Parang mapa-stand up, ganun, mapa-movie. Ganito yung setup ng humor. Na Mm. merong parang arresting na visual, ganun. Tapos sa dulo yung actual na gusto mong sabihin. Kasi nga, may hook. Mm. Kaya siya hook, diba? Parang kailangan mo ma-catch yung attention ng audience. Diba? So yun. So So, the first few, meron ba kayong parang ideal na duration for the hook? Yung Valentine. well, first 5 seconds, di ba? Parang may ganong Kasi di ba pag nagsascroll ka, Yeah. yun parang thumb stopper yun, di ba? Parang, uy, bakit siya, ba't siya nangingisay sa parang, Yeah. to? Pentagram, ayan, heart pentagram nga yung tawag na. Naisip po din to? Oo. Di ba parang maano ano to? Cool to ba to? Ganun. So yun, para siyang namimingwit ka ng mata. Mm. 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 Kasi, yeah, maganda yung term na ginamit mo pa, thumb stopper. Mm. Kasi nga po, di ba tendency ng tao, doom scroll, doom scroll, doom scroll. So, is there a certain image or visual that would capture the attention of the target market so that they would watch the whole thing? Kaya yun din yung problema ko every time I see mga very, very lengthy ads eh. Parang Mm. question ko palagi is, what is the tendency of the target market to actually finish the whole thing? Lalo na if Mm. it's something more than 1 minute. Pero since tama ba na if the hook is able to capture your attention, there's a higher likelihood of the audience to finish the story. So, yun yung challenge nyo as a creative. Parang, Mm. kahit nga mapa 5 minute ad pa yan eh. If Mm. interest material mo, Mm. papanoorin talaga nila yan.
And Mm. yun pa, sobrang refreshing talaga. Or, paano ba? Sobrang exciting or refreshing yung ganitong type of work. Kasi, Mm. the usual clients natin, di ba? Sinasabihan tayo na, oh, first 5 seconds dapat makita na yung logo. Mm. Dapat masabi nyo na yung binebenta kasi i-skip yan eh. Mm. Which is hindi talaga dapat ganun. Parang para matandaan talaga ng audience mo yung yung brand mo or yung service mo. Dapat you speak to them in the language that they speak. Wow, biglang umi-English. 'Di ba? Parang dito, so kailangan relevant sa parang yung jowa ko kasi sinungaling eh. Parang kaya nakaka-resonate sa akin yung commercial na to. Kaya matatandaan ko, uy, grab yun, yung ganun, nakakatawa. Instead na, Mm. buy this, ganun. Parang lalabas lang siya sa tenga. Parang mga auto-block. Parang meron tayong auto-ad block sa utak, di ba? Mm. Mm. If very, irrelevant yung nakikita natin pala. Yun din Ayun. actually yung guideline ko sa mga students, sa totoo lang. Kasi, um, di ba, you mentioned kanina na it's good that Grab trusts you. That they value your concepts, your stories, execution. Meron kayong freedom to execute as long as they're able to approve the concept. Sige, I'll give you, they give you so much freedom. Pero for most brands kasi, they're not like Grab. I've even experienced to the point na maybe na some clients would even rewrite the script themselves. Siyempre, nawala na yung soul of the concept, etc. Um, so, if, for example, we know for a fact that it's not a good story to begin with, kasi Mm, pagdating sa ads, kasi siguro coming from a jaded professional, it's necessary in order for budgets to not go to waste na dapat branding should already appear within the first few seconds, at least for me. Kasi, mm, yun nga, what are the chances that there are other brands out there that actually value this type of narrative? mm. So, actually, yan parang as creatives, di ba? Or as even, parang pwede ko siya tingnan rin sa business owner sense na parang if meron tayong sariling creative shop, Mm. meron tayong parang two choices. Ay na very controversial na naman to. Parang, kasi, tawag na to. Well, narinig ko rin naman to sa mga cowork ko, gano'n. Hindi naman ako hindi naman ako yung nag-invento ng ganitong thinking. Pero, meron rin kasing risk na yung mga client natin, magkaroon na sila nung tawag na to, in-house na creatives, di ba? Na parang if Yep. sinusundan lang natin yung mga gusto nila, what stops them from hiring their own creative na bakit pa sila aasa sa third party na agency if parang pwede rin naman nilang utusan or pwede naman silang mag-hire in the future, 'di ba, ng sarili nilang creative. So yun yung isang risk, 'di ba? So ang answer doon is ano ba yung service na hindi hindi nila kayang gawin? Which is yun yung makapag-provide ka ng truly creative na work. Na parang eto kaya mo kami i-hire kasi well, medyo mayabang siya. Parang at hindi kasi kaya ng internal team nyo na gumawa ng interesting and effective na ad. Parang ganun. Right. So, yun yung isang route. So, yung isa naman, yun nga, magiging efficient ka sa pag-produce ng mga gusto ng kliyente. So, sa'yo naman, parang sa isang route naman, kuha ka lang ng kuha ng client. Parang okay, if umexit yung isang client, marami naman akong backup eh. So, kaya kong mag-produce ng ah, gusto talaga nila. Parang, okay, sige, tawag na to. Meron na palang
in-house yung kliyente ko, okay lang kasi meron naman akong ibang clients parang gano'n. So, ano lang naman siya, parang trade-off, parang risk return lang in any form, 'di ba? Parang risk i-calculate mo rin yung payoff So, Mm. ayun siya. Parang lalo na if gagawa ka ng sariling company or sariling creative agency, pipili ka rin Parang ano ba yung goal? Ano ba yung parang vision mo? Vision mission nung nung shop mo? Dapat ba yung brand, yung creative company ko, maalala siya na, oh, ito, truly creative work. Kasi when you, pag nagpo-produce ka rin ng magandang work, nakaka-attract rin siya ng talent, ng gustong Mm. gumawa. Para siyang, investment rin, kumbaga, na nagbi-build rin yun So, yun nga, to be honest, mahirap makahanap ng ganong kliyente. Pero once na napatunayan mo na sa mundo na, oh, yung work namin, hindi lang siya funny, hindi lang siya interesting, but effective rin siya. Doon na, parang doon na nako-convince yung ibang kliyente na, uy, oo nga, kailangan na rin pala natin maging interesting para bumenta. Parang ganun. Mm. So, ganun, parang yung answer ko na to, connected rin siya dun sa isang question na ano ba yung trend na nakikita ko sa advertising. Parang, yun na yung, di ba may mention rin ako, risky ad. Actually nga, mas risky na mag-produce ng safe na ad. Kasi Mm. makakalimutan ka lang Di Mm. ba? Parang ang labanan na ngayon is hindi, parang your competitor is not just other brands, but other content creators na. Di ba? Yung mga Right. influencer, yung mga vlogger, ganun. Parang bakit ka, parang ang dami mo ng ka-competition, hindi lang kapwa mo corporation. So, kailangan, sobrang interesting mo na talaga. Parang ganun. Para yung message mo maka-reach dun sa community mo. Parang ganun. Kasi So, you're competing for their attention, mm-mm. basically. Yeah. I agree. Na sure, when you're pitching, di ba, have you ever experienced pitching na, kunyari, na single room, there are multiple agencies, binibriefan kayo at the same time, and then, of course, you go after 1 week or after 2 weeks, you present Mm-mm. your idea to win those accounts. Sometimes you win, sometimes you lose. Pero Mm-mm. ultimately, the ultimate, the worst and best possible competitor of an agency is when a brand decides to do things in-house. Mm-mm. Mm-mm. Then when a brand realizes that why are we spending so much money on these third party agencies if I could just hire a single person to start, for example. Diba, we see this trend now of mga job openings for content producers. Mm. Diba? Kahit Content producer, five in one na ano na tao. aha, From yung social media writing, manager lang. editing. Oh, yeah, yeah, yeah. So parang, no, this is how brands take advantage of people who are really, really talented. Siyempre, daming Gen Z na magaling. Mm-mm. Pero at the same time, siguro another thing that allows agencies to still parang maintain their value that yes, it's worth it to invest in us is because it allows for consistency of creative work. If a brand decides to do more creative work in-house, they're very inconsistent, honestly. Sometimes, kunyari, January, dami lang post. Lalaki ng mga campaign. Pagdating ng Feb, halos walang ginawa. And then, Mm-mm. kasi nga, marketing people are doing so many other things Hindi lang, kunyari, hindi lang digital marketing, hindi lang social, they're mounting events, they're working with influencers. Sometimes sila din yung sales, etc. They're taking advantage of by their upper management. So they end up doing so many things. So, yeah, ayun. We can you can end share screen now para we can move on to other uh questions. Yeah. Ganda nung ganda nung insight na
when you were conceptualizing pala for the Grab ad, similarly to how we make campaigns in school, was there also a big idea? Hmm. Eh na, mababaril na naman ulit ako. Ano ba? Of course. Biglang ano yun, no? Oh no, you're a fraud pala, ganun. Parang, kasi di ba prof rin ako, tapos Mm, turo ng big idea, tapos mm, di ko naman pala siya Pero, parang syempre may big idea siya. So, paano ba? Depende rin kasi siya sa sa type of brief na mhm, hinihingi ni client. So, hindi siya, parang hindi siya very by the book. Na parang, okay, dapat lahat ng gagawin ko may big idea, gan. Ano siya, parang, yung iisipin mo, depende siya sa demands ng client. So, for this mm, campaign, gusto ni client ng isang material na papatok sa audience mo. So, parang, paano ba? So, tatanungin mo, parang, you ask yourself, useful pa ba na ma-stock or like isipin yung mga ganong formula. So, ayun na nababaril na. Feel ko parang mga marketing professional, oh no, may big idea yan always. Pero ako kasi, yun rin yung hindi ko i-claim na sobrang master ako sa marketing, ganun. Kaya, um, may mga shortcuts akong na-employ. Or parang hindi naman kasi ako sanay na very step by step mag-isip. So, nagbabata lang ako ng idea na ano ba yung interesting. Parang ganun. So, hindi na ako kunyari magbabato ako ng idea sa boss ko. Hindi ko naisipan, ano yung big idea na mm, Grab is the best company this Valentine's, or parang Grab can deliver your gift. Tapos, isipan ko ng visual, ganun, ganun. Parang direktang, oh, sinungaling yung mga lalaki. What if may balon na lumabas? Ganun ko siya naiisip. mm. So parang Ganun. insight Pero and concept matters more in this case. actually, oo, parang 90% insight siya. Parang in the real world, parang you know all these theories sa marketing. Pero ang nagmamatter pala is kung gaano ka-connected sa culture, sa society. Mm, mhm, Kasi doon ka nila maintindihan. Yun yung parang parang Trojan horse na binabalot mo yung brand message sa isang nakakatawang or relevant na idea. Parang gano'n. So, yun. Pero, to answer your question, ginagamit pa rin naman namin yung big idea. If nagpo-propose kami ng, ano ba, mas 360 campaign. So, dapat mm. merong overarching na message. So, ayan, feel ko masasagot ko na siya kasi na-load ko na si isip, ano nga ba ulit yung big idea? So, so, ang big idea na to is yun nga, yung for, for instant gifts talaga, Grab. So, yun yung big idea. Tapos, hahanapan mo siya ng ano ba yung interesting na insight na ano ba yung mga instant, 'di ba? Parang parang mag-iisip ka na mabilis, ganun ganun. Ah, what if sinungaling kasi instant siyang parang akala mo magaling siya pero sinungaling pala. Parang doon mo na siya ma-formulate based doon sa very um vague or very generic statement of for instant gifts Grab. So yun yung big idea na. Mhm. Yun. Iniisip ko din, siguro the challenge with coming up with a big idea is that, yes, it's definitely more applicable if you're like
conceptualizing for an IMC. Diba? It's a single message that will appear and will be communicated Mm. across all materials, from digital to OH to radio, kung may TVC man yan, kung may events man yan. It should be the same, parang overarching idea. Pero in this case, the Valentine's campaign kasi I feel is very, aside from being seasonal, it's also tactical. Tactical to the point that once nyo lang siya gagamitin eh. Or gagamitin nyo lang siya for a certain period of time. And then afterwards, it's not necessarily applicable to everything else that Grab is doing. So, Mm. yeah. To add pala dun, parang Mm. ano ka, parang fortunately may katulong ka in coming up with the big idea. Parang Mm. ano kasi siya sa agency may strategy team, 'di Mm. ba? May socials team. So yung mga Mm. ibang team na yon, they help you formulate the big idea rin. Parang bibigyan ka nila ng mga idea starters or thought starters na what if ganito yung atake natin? Parang strategy 1, 'di ba? We target the late gifters or mga ayun nga late mag-gift, mga last minute gifter ganun. So dun ka na sa mga ganong input, dun mo na ma-formulate yung big idea rin. So yun, marami kang parang ah, pag napag-aralan mo yung buong marketing or buong advertising structure, pwede kang mag-specialize sa strategy, ganun. Pwede kang maging ano ba? Social team, parang. So yun. Another controversial question. Kasi syempre sometimes you question like how you do things in school versus how you do things in real life, diba? So for this particular campaign, did Grab or the agency have a specific age range in mind? Meron siya sa brief. Hmm. Um, though hindi ko lang ma-recall kung ano yung exact age range. Pero ayun nga, um, makikita mo siya lahat ng mga pinag-aralan natin sa school, mga demographics, ganun. Makita mo siya sa brief. Pero yun nga, ano ba? Ano rin parang pipiliin mo lang rin, ayun, so, ayun na, naka-formulate na ako ng sagot. So, ano rin tayo, so, di ba, as humans, so, as humans, we choose ano yung data na relevant sa atin. Hmm. Kasi kung lahat yan kino-consider mo, parang ma-overload ka, ganun, as a creative. So, Hmm. kung ano tawag na to, for this campaign, iisipin mo pa ba na, oh no, dapat 20 to 30 years old lang yung ita-target. Parang hindi, well for me, parang hindi siya ganun ka-relevant. Parang obviously, sino ba yung magjowa? Parang pag nag-isip ko anong age ba yung couple na nag-grab, ganun. Syempre, ano na yun, mga 20s and up, mga ganun. Hindi ka na masyadong magiging particular sa specifics. Parang yun rin parang meron tayong may tinatawag na the curse of knowledge. Wow, biglang Hmm. na nafa-fall tayo sa trap na, oh, dapat ganitong age range lang yan, dapat ganitong sector yung bida sa campaign mo, parang gano'n. Or dapat, alam mo yun, magiging very, ano ka, marketing ah, professional yung mindset mo na masyado kang nagiging logical. In a sense, Hmm. very, yung output mo, logical rin, magiging ano rin, predictable. Yun. Di Hmm. ba, to be interesting, dapat unpredictable ka. Hmm. So, ayun, dapat maging, okay, i-consider mo siya, pero hindi dapat siya malimit sa idea mo. Hindi dapat yung mga information na yun, hindi dapat siya maglimit sa ah,
sa inciting mo, ganun, sa concept na gagawin mo, ganun. Yun. Kasi Naalala nga, ko yung sorry. naalala ko yung sinabing guideline nung or tip nung boss ko before sa Unilever, si Sir Oxy. Sabi niya, pag may dinedesign ka, huwag kang makahon. Mm-mm. Kasi just like what you said, Mm-mm. it it limits your creativity if you also limit yourself with the information that's available or maybe what the brand did in the past. Pero ang ganda nung sinabi mo na in order to stand out, you have to be unpredictable. Mm-mm. Ayun. So, imagine niyo, 'di ba? Parang lahat ng tao, ganun yung mindset or parang the usual advertiser, parang okay, dapat ganun yung theme, ganun yung tone, dapat lovey-dovey, 'di ba? Pag Valentine's campaign, dapat sweet sila. Pakilig. So, yun yung chance mo. Oo, yun yung chance mo na laruin yung mga bagay na huwag kang sumunod sa uso, ganun. Meron nga kaming pinitch na what if horror yung ano, yung ad pero Valentine's siya papalabas, pero akala mo Halloween ano siya, Halloween campaign. So yung Mm. mga ganong bagay, 'di ba? Ano siya, fresh siya panoorin. Parang 'di ba, papanoorin mo siya kasi nga ngayon ka pa lang nakakita ng ganun. So yun. Okay. Yeah. Um, Siguro magja-jump lang ako ng questions. Hmm. AI, artificial Eh, intelligence is so powerful that it can replace writers. At least for the mm, generic copy. Generic captions, short form, long form. Kanina may napanood ako na apparently there's an online service na what you do is you record yourself talking ng high res. And then it's gonna take that recording and then it's gonna make an avatar for you. So that every time you wanna do like a talking head for a product review or like for anything actually, you just feed the script and then it's your avatar that's gonna be talking for you. Of course, it looks very fake. Pero in 2025, AI is already that advanced. Pero in your case, mm, well, parang what are your thoughts on AI replacing writers? Actually, naglalaga. Okay naman. Mabagal yun eh. Nakita ko parang ano connection is unstable. Ayan, okay na. Hello, hello. Okay, okay naman on my end. Ayan, hello. Sige, Game. go ahead. Good. Game. Ayun, so, yung question mo about sa AI, relate ko siya sa previous question na, ano yun, yung parang nagmamatter ba yung lahat ng mga information na binibigay ni client, yung mga demographic, ganun. So, tawag na to, hindi ko na naman siya answer ng straight. Pero like, imagine niyo lang, or like, paano ba gumagana yung AI, di ba? Parang may input siya, tapos kung paano siya trinin, or yung output niya based lang sa mga input eh. Mhm. So, as a creative, dapat hindi ka ganun mag-isip. 'Di ba? Parang AI ka na rin, 'di ba? Parang, oh, ito yung demographic, ito yung parang base sa research, ganito yung safe na gusto ng mga tao. Or ito na yung ito na yung mga proven style kasi namin eh. So, gawin mo na lang siya ulit. So, 'di ba parang ganun yung AI? It's just a copy of a copy of a copy. Mhm. Yung Mhm. gene-generate niya, galing lang siya sa past information na nakuha niya. So, to answer your question, kung okay, so una muna, answerin ko muna yung question na okay lang ba gumamit ng AI? So, Mhm. ako, sobrang big yes ko dun. So, Mhm. gamitan lang natin yung AI as much as we can. Kasi parang lang siyang tool, parang calculator. Mhm. Para lang siyang mapadali yung buhay natin. Kasi, di ba, parang, oh, write me an email, ganun, ganun. Di ba, parang hindi naman natin need na sobrang creative magsulat ng email.
'di ba? Kasi 'di ba kailangan may mga bagay na may mga rules, 'di ba, na format ganun. Sobrang galing nung ano nun, AI nun. Tsaka yun nga, parang gawa ka ng caption na maramihan na hindi naman necessarily, basta kailangan tama lang siya, kailangan readable siya. Ganun. Sige, mag-AI ka, ganun. Pero when it comes to using AI as a final product na, kunyari yung ad mo, purely AI siya. Mm. Parang yun na yung nakakasad or yun Mm. na yung parang lazy, ano na siya, lazy approach na siya. Kasi, ano hindi siya original. Parang yun nga if yung AI ba threat siya sa creatives, threat siya if hindi ka creative mag-isip. Kasi, paano ba? Baka sabi, feel ko, ina-underestimate ko yung AI. Pero so far kasi, yun yung advantage ng tao sa AI na, eto, medyo ano na naman to, very philosophical, ganun. Mm. Or very scientific na naman. Parang ang AI kasi, or any computer program, hindi niya pa kaya yung true randomness. Parang Mm. di ba ang random pang sa computer, parang based lang siya sa isang value tapos may algorithm pa rin siyang ginagawa. Pero ang tao kasi, ang unique power ng tao is meron tayong saltek. Meron tayong quirk. So, Mm. hindi yun mararapigit ng AI na, Mm. o ikaw, ganyan ka mag-isip, parang weird ka mag-isip. Parang so far lang, yun yung hindi kaya ng AI na, yun yung very valuable skill na kinukuha ng mga agency na pag naghahanap sila ng creative. Parang paano ka, ano ba, ka-weird or gaano ka kaiba mag-isip. So, yun. Yun. Depende pa rin sa agency. Meron kasing agency na, basta magawa mo lang yung work, okay ka na. Baka yung So, mga those types of agencies sila yung replaceable. mm which is actually nangyayari na naman na Mm. ang work naman ng copy dati, 'di ba? Gawa ka ng ad or like very commercial na ad, ganun. Gawa ka ng maraming caption, which is ngayon kaya na Mm. ni AI. I-plug in mo lang yung yung information, mga parameters mo. Ano na siya? Generate na siya. Sige. Siguro end na natin yung yung meeting kasi extended tayo. Hmm. Pero ano yung tips mo for those who want to get into writing? Hmm, paano ba? Ang tip. Ang tip ko lang siguro, mag-consume ka ng maraming, Mm. mag-consume ka ng kung ano-ano. As in lahat i-consume mo kahit pagkain. Like experience, lumabas ka ng bahay mo, touch grass. Ganon, Mm. manood ka ng mga telenovela na sobrang corny. Tapos Mm. manood ka naman ng mga indie na mga French lang nakakaintindi. Ganon. Mm. Lahat. As in, magsawa ka talaga dapat. Kasi, ayun nga, yung mga experience mo, yung mga kino-consume mo, it dictates how you write, di ba? Parang, hindi ka naman sobrang genius na nakakulong ka lang sa selda tapos nakakaisip ka na ng kung ano-ano. Pero, tapos wala ka namang na-consume dati. Or wala kang napanood dati. So, ayun, sobrang i-immerse mo yung sarili mo sa lahat ng bagay. Yun lang. Dapat nga, ang isa pang tip, if gusto mo maging writer talaga, is huwag ka mag-aral maging writer. Parang, ewan ko, magliwaliw ka lang, gano'n. Si yung director namin, sabi niya tambay lang daw siya before. Tapos, na-discover siya kasi sobrang kalokohan nung ginagawa. Sobrang funny. So, yun. Tapos ngayon, ang yaman-yaman na niya. So, di ba? Sige, maging tambay ka lang. Yun yung tip Very ko. inspiring. Kumuya ako, ikaw lang sa bahay. Hindi, joke. Huwag ka na mag-aaral. Grabe na. Kasi I guess that's where what creativity is all about, no? Kasi, 'di ba, pinag-usapan natin kanina all about insight, all about concept.
all about experiences. Kung ikaw yung tipo ng tao na wala pa masyadong really na-experience in life, it's kind of hard to come up with something from scratch. Diba? Mm. Not unless you borrow from the experiences of others. It can be Mm. experiences of real people, or maybe it's something that you saw from a movie, from a series, something that you read, and then you synthesize all that Mm. to come up with something that's seemingly original. Kasi for me, I always think that there's nothing completely original in the world. But Mm. parang getting all of these different ideas and different sources of inspiration allow us to come up with something that seems original for the Mm. audience. Lalo na, 'di ba, parang everything that's old is now new, Mm. right? Ano Nagugulat yun? ako. Hinintay ko na lang nga na bumalik yung skinny jeans eh. Yun. Yun nga, Kasi di ba? puro naka-elephant pants na ulit. Sa lahat ng bagay, parang kahit sa music, 'di ba? Akala mo sobrang ganda nung ano niya, ng beat niya. Pero inano lang pala 'yon, parang sinample lang pala siya sa lumang Mm, yeah, track natin, 'di ba? right, Pa- right, parang right. pa-obscurean lang ng reference yung labanan. Mm. Yun. So, yeah, yeah. Pagdating sa hip-hop, no, yung mga kinukuha nila na samples habang luluma from the 50s. Mm. Hmm. Yun. Okay. So, yun. Ang dami ko ding natutunan kasi sa'yo. Kasi matagal na rin akong kino-convince ng mga bosses ko before na ba't hindi ka magsulat? Kasi parang growing up, I've always written songs for Hmm. bands. And even if you write songs based on personal experience, parang it doesn't necessarily mean that you can write for brands. Kasi that's Hmm. totally different eh. You're writing based on experience versus you're writing so that they can sell. Pero syempre na-force din ako na magsulat for certain brands. Lalo na during the height of the pandemic nung medyo limited yung resources. Kaya Hmm. it's good to know that even in the age of AI na parang labanan siya ng generic concepts versus weird eh. Tama ba? May siguro this is the last thing that we can talk about. Is that alam mo yung Patreon? Are you familiar with Patreon? Yung parang crowdsourcing na website. So para siyang Oh. it allows any creator to charge their followers with a certain fee. So that their Crowdfunding fol pala sa web. so Crowdfunding. that their followers can give them donations, they can Hmm. subscribe, they can get exclusive content. So the guy behind that, he's actually a musician. He has Hmm. two bands, si Pomplamoose at saka Scary Pockets. Ang Hmm. pangalan niya Jack Conti. Hmm. So in a recent interview on YouTube, I watched like a 2 hour interview of him. He said that parang in the age of AI, ang labanan na ngayon is hindi execution. Ang labanan is concept. Kasi if Hmm. AI allows anyone to execute easily, whether it's written work or visual or graphic design or generated na movies, etc. it- Maybe eventually and everyone can create, Hmm. but still, even if everyone can create, not everyone can conceptualize. Not everyone can ideate. Not everyone can brainstorm. Hmm. Yeah, Uh, not everyone is creative. Everyone can create, but not everyone is creative. good line to end the good line to end the call, the interview. So yun, thank you so much Daryl. Hindi ko alam kung ano yung magiging final version ng mga reels. Siyempre kailangan pa siyang edit. Baka ma-post ko yung mga reels version 2 to 3 years from now. I don't know. Pero the goal Yun. lang of this is so that it inspires others. It inspires other creatives. It inspires people who don't know what to do with their lives. Pe- People who find Hmm. being in finance soulless. People who think that AI will replace them. Um, People who think that wala silang patutunguhan kasi po alam nila puro kalokohan. Pero yeah, Yun. definitely. Maybe that is your unique selling proposition. That is what allows you to stand out versus
everyone else who thinks the same way and are generic, basic, cookie cutter, copy paste human beings. AI based. Oh, so Basically, yun, ang ano na, wag maging AI. Yun lang. wag Yun maging yung message. Wag maging AI. Yun. okay. Yun, Gumamit ka thank ng you. AI pero wag Gumamit ka ng AI, pero wag kang maging AI, wag kang maging robot. hmm. Yun, thank you so much dahil kita-kits in person. And yun, I Thank appreciate your you insights. Thank you. Bye-bye. for having me. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.